na-addict na nga ang lola niya sa pag-aalaga ng crayfish, ay aayusin na natin yung ating pond na pinaglalagyan ng ating goldfish. Since wala na rin yung ating goldfish at dalawa na lang yung natitira, ay aayusin na natin at gagawin na lang natin crayfish pond. Yung mga hindi updated sa aking mga video na luma, ito po ay ginawa ko lang noon at itong pond na to ay mas matanda pa kay Akari. Ito ay galing pa dati sa tinirhan namin, tapos dinala ko lang dito sa bago naming nilipatan. Actually, hindi na to bago kasi mga 6 years na kami dito. Tapos, ayan, still buhay na buhay pa rin yung ating pond at napakatibay niyan guys. Ang bili ko lang dyan ay 2,000 sa my hardware store that time. Ngayon, ang presyo ngayon ng mga ganyan guys ay sobrang mahal. Lahat to ay ako lang nag-DIY. Even yung filter niya guys ay gawa ko lang, mamaya ko sa inyo i-explain. So, ang unang gagawin natin ay tatanggalin muna natin yung ating goldfish at ilalagay na muna natin siya doon sa isang batya na kung saan ay yung lumang tubig nito ay sasalin lang natin doon para hindi naman sila ma-after siya. Bakit ganito kadumi yung ating pond? Kasi kapag ka-winter guys, pinapatay ni Papa yung ating filter kasi nga sayang daw sa kuryente dahil walang masyadong bakterya kapag ka sobrang taglamig. Kaya yun, hanggang sa makalimutan na natin ibalik yung ating filter at ganyan na nga ang kinalabasan, sobrang dumi. At yung alaga nga natin na dating 6 na goldfish ay 2 na lang natira kasi palagay ko guys, meron talaga ditong pumupunta sa ating pond at kinakain yung ating isda. Kaya yung 2 gold lang nga natira kasi sila yung mas maligsi kumpara dun sa ibang goldfish na alaga natin na medyo mabagal lumangoy. Tapos yung mga dumi naman nito, ang ginagawa ko dyan, hindi ko siya tinatapon ko saan-saan lang. Diyan ko rin mismo sa mga halamanan ko nilalagay kasi pampataba din yan dahil nga yan yung mga pupo nila ng mga naipon. Buting habang nililinis ko to, hindi naman siya mabaho. Wala siya masyadong amoy na katulad ng dati kapag naglilinis ako talaga ng pond, lalo na nag-alaga ako ng tilapia. Sobrang lansa at sobrang baho. Ito asin wala lang, parang yung mga dahon na nabulok lang. Ganun lang yung amoy niya. Sa paraan ko na paglilinis nito, ayan, pagkatapos nating sa masala yung mga dumi niya, ang ginagawa ko, nilalagyan ko na rin siya ng tubig. Yan yung para habang dumadami yung tubig niya, ina-absorb naman ng ating pump palabas yung tubig. At dyan ko rin dinidilig yung kanyang mga tubig sa mga gilid-gilid lang ng ating mga halaman na mismong nandito sa ating pond. So yan na nga guys, ang ginawa ng lola niya pagkalinis natin ng pond ay dumiretso ko sa hardware store kasi nga bibili tayo sana na yung maliit na pipe lang tsaka yung ano ba yun? Hindi ko alam kung ano tawag doon. Yung nilalabasan ng tubig sana ay may dedidirect ko sa ilalim ng tubig para mas maging direkta yung paglabas ng oxygen. Tapos nakakita na rin ako dito guys ng pipe at yun nga binabala ko sana bumili nito kaysa magpuputol na lang tayo ng bamboo sana. Ang dami kasing bamboo sa amin. Ang problema yung asawa ko napakahirap utusan para magputol at napaka-busisi din kasi alam niyo na perfectionist yung lola niyo. Gusto ko pantay-pantay kapag ka nagputol. Yung asawa ko naku kahit na anong putol na lang ang gagawin. Kaya ito kumuha ko ng sample nung pipe sana at sabi ko susukatin ko lang dun sa loob ng kotse ko kung kakasya ba siya. At pinaalam ko to syempre. Hindi naman sila madamo dito sa Japan so papayagan kanila at yun nga nakita ko nagkasya. Pero bigla akong may nakita dito na yung mga dugtungan ng pipe na mas mura siya kasi meron mga tagsi 60 yen or 20 pesos ganon. Yung presyo niya o 30 pesos. So yan na lang yung binili ko guys at bumili ko na iba't ibang size niya. May mataba, may payat. Yun para sa maliliit at mas matataba. Tapos sa maganda dito, hindi ko na kailangan lagyan ng pabigat kasi yung bamboo, lalagyan pa natin siya na bato sa ilalim para bumigat siya no. Kasi nga kung yun yung pagpapatas-patasin ko ay napaka busisi tapos ita-tie wrap din natin siya. So yun lang yung binili ko. At ganito na yung itsura ng ating pan. Kung makikita nyo, nagkaroon tayo na second layer, yung first layer natin tapos yung nasa ilalim yung pinaka second layer natin. Tapos itong filter ko na to ni-record ko kaya lang hindi ko pala napindot. Ay ayun na nga hindi ko maipakita sa inyo kung ano yung nilalaman niya. So next time ipapakita ko sa inyo pag nilinis ko na siya. Di bali meron tayo 3 salaan na nagaganap dito. Di bali yung ating mga pangsala ay nakabalot lang siya sa net para yun yung madali natin silang malinis every time. Yung una natin ginagamit na nasa pinaka ilalim niya ay yung ceramic ring filter. And then yung nasa pangalawa niya naman ay rounded lava rock. And then yung pinaka ibabaw niya naman ay yung granite stone na maliliit. Tapos kung magtataka kayo guys, bakit yung aking filter ay nanggagaling sa ibabaw yung pinaglalabasan na malinis sa tubig. Kasi usually ng mga nakikita natin na filter ay sa ilalim lalabas at sa ibabaw babagsak yung mga dumi. Ang ginawa ko kasi dito guys ay may purpose kasi nga ay kinakailangan natin ng aeration plus ng nafi-filter. So para 2-in-1 yung ginawa natin. Mas mataas yung babagsakan ng tubig, mas madaming air bubbles ang mapoproduce niya. At ang purpose nito guys, mas madali din siyang linisin yung filter natin every time na tayo ay magpapalit ng tubig at maglilinis ng ating filter. Kasi tatanggalin mo lang yung hose sa ilalim netong ating tank ay lalabas na yung tubig niya at yung dumi. Next time ipapakita ko sa inyo kung paano ako naglilinis ng aquarium at paano lumalabas yung dumi na nanggagaling dito sa ating tank. At hindi ko pala siya na-record kanina, naglinis ako sakto ng ating tanke. Tapos ito yung binili natin kanina sa hardware store, hindi pala siya kasya dahil wala nang sukat-sukatan lola nyo na nantya na lang. Ayan, palpak, buti na lang piso lang to. Tapos ang ginawa ko na lang dyan ay pinabayaan ko na lang siya and then binuo ko na lang tong ating mga magiging bahay-bahayan ng ating crayfish. Ayan, so may iba't ibang size siya guys para
para doon sa mga crayfish natin kasi di ba magkakaiba din yung size nila. At may sarili-sarili din silang condominium. Hindi ko siniksik yung ating mga tubo. Kung makikita nyo, ginawan ko sila ng space another doon sa gitna para mas makadagdag. Dahil bibilangin natin another ano din yan, isang tubo din siya, di ba? So nakatipid tayo dito. So lahat siya ganyan ang ginawa ko. At pagpapatas-patasin na lang natin siya. So nakatipid tayo. Bukod pa yung butas na nasa ilalim niyan kapag sila ay pinagdugtong-dugtong natin. At syempre sinetap na natin siya kung saan sa mas makikita ko sila, kaya nilagay ko sila dun sa may pinakaharapan na madali silang mapapansin. Tapos syempre pinalipas na muna natin ng isang araw hanggang sa mawala yung kanyang chlorine at dilipat na natin na una yung ating mga goldfish na siyang kakain naman ng mga botete o ng mga anak ng lamok. Tapos nung ito nga nung ililipat ko na sila, pagising natin ng umaga ay may nakita nga tayo na 4 na patay kasi nga ay wala tayong oxygen, wala rin tayong halaman, kahit na ano ay wala tayo. Kasi nga akala ko ay okay lang na wala silang oxygen dahil nagpapalit naman ako araw-araw ng tubig at meron naman nakatenga na tubig dun sa katabi nila na yun din ang ginagamit ko. Plus meron silang bamboo dito na kung saan ay dyan sila nag-hide para ma-relax sila. Pero dahil nga napakadami nila ay hindi pala pwede silang magsama-sama ng super crowded dahil nai-stress din sila kaya siguro namatay yung iba. Tapos ito nga yung nabili natin sa Daiso na super late na. Itong tablet na to guys ay oxygen. Instant oxygen siya na naglalas siya ng 1 buwan. Ilalagay nyo lang siya dun sa inyong tangke. At usually ang ginagamitan nito ay yung mga naggo-goldfish na nasa glass bowl lang. Actually meron tayo ditong solar fountain. Ang problema guys ay hindi pala to effective. Kapag medyo makulimlim ay hindi siya gumagana kaya hindi rin siya nakakapag-produce ng oxygen. At nagkataon nga na makulimlim ng mga panahon nung inalagaan ko sila at ganyan nakalalaki pa naman yung mga namatay na pwede na sanang ulamin kaya lang medyo takot ang lola nyo dahil hindi natin siya alaga. Tapos para hindi naman masayang nilalagay na lang natin siya dito sa ating swamp fertilizer para maging pataba na lang sa ating mga halaman. O diba laki pa rin na pakinabang nila. Actually pwede ko nga silang tadtadin at ipakain ulit sa ating mga crayfish kasi lahi din sila ng mga cannibal. Tapos ayun na yung ating mga kangkong. Kung makikita nyo nagkakaroon na rin siya ng mga dahon sa ibabaw at 1 buwan pa ang magdaan ay maha-harvest na rin natin yan. Tapos natin mailagay yung ating mga crayfish. Naglagay din ako ng mga dahon na napulot ko lang dito sa ating garden kasi nga kailangan daw natin na i-relax sila. Kaya naman ito yung naisip na paraan ng lola nyo. Naglagay tayo ng mga tuyong dahon pero yung iba lumubog, yung iba ay hindi. Nakuha ko lang dito idea na to dun sa pinagkuhanan ko sa kanila kasi nga nakita ko nagtatago sila sa ilalim ng mga tuyong dahon. Kaya yun din yung ginawa ko dito para hindi naman sila mabigla. Para maisip nila na same environment lang din pala yung kanilang lilipatan. Tapos ayan nga bumili na rin tayo ng 2 klase ng aquatic plant para mas ma-relax sila. Actually pati nga ako nare-relax kasi nga kitang-kita ko sila. Kaya lang naisip nga ng lola nyo ay kinakailangan din natin silang lagyan ng aakitan ko sakaling nagkakaroon ng problema yung kanilang oxygen. Kaya naman naisip ng lola nyo itong mga nakatago nating dry food na napulot lang din natin sa dagat ay dito na natin ilalagay. Kaya lang ang problema ko dito ay magaang sila kaya kailangan natin sila lagyan ng pabigat sa ilalim para yung kalahati ay nakalubog, yung kalahati ay nakaangat. Guys, ganyan yung pagkakalagay natin sa kanila at nilagyan natin sila ng kahoy. Nakuha natin sa dagat, driftwood. Hindi kung makikita nyo, ayan naman sila. Oh, masaya naman sila. Tapos, yung ating mga crayfish na iba, nakapasok sila dyan sa loob ng mga bamboo. Tapos dun sa ibang pipe. Pagka magkakainan, dun ko lang sila nakikita. Dito sa second, ay yung ating mother. Pero dahil nga wala tayong mother, meron tayong nahulin, meron tayong nakita kanina na buntis pero hindi natin hinuli nga kasi hindi natin siya mahuli. Dito natin ilalagay naman yung mga magiging pregi. Yan yung malaki natin kanina na nahuli. Oh. So wala akong nakikita ang problema sa kanya guys kung malalim yung tubig. Ang kailangan lang talaga is yung hangin, oxygen. So kung makikita nyo yung ating tubig na binabagsakan ay nagpuproduce ng oxygen. Tapos, ayun sila, so yun naman nila, in fairness, pangatlong araw na nila guys, mula nung nilipat natin sila dito, wala akong nakikita na dead. At mukhang healthy pa nga sila. So, yun yung bago nilang bahay at set up, at yun yung ating pond, naglalagoan na yung mga ating halaman na dead nung winter. So, ayan guys. At, meron mga 2 months pa, 3 months, tatry natin kumain yan. Pag sure na malinis na sila dahil nga pond natin to, so tayo ang nag-maintain sa kanila kung kaya ba nilang lumaki ng husto. Kasi ang lalaki pala pagka nag-adult talaga sila, medyo ganyan siya kalalaki. Kaya abangan nyo yung mga susunod na update natin kung magiging success ba yung pag-aalaga ng lola nyo. May mamumukbang ba tayo o mauuwi din tayo sa pagiging nga bells. At yan ang inyong abangan.